Magandang umaga mga kapatid. Ikinalulungkot po namin ang inyong makikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay ika-4 na linggo ng Adbyento. Magsitayo po tayo. Minamahal mga kaibigan, ipanalangin po natin sa banal na misa nito ang bawat isa na ngayon nagkakatipon, kaya hindi na natin buong mag-anak ang ating mga personal na intensyon at mga intensyong inialay. Muli ang simbahan sa ating ay nag-aanyaya ngayong ika-4 na linggo ng Adbyento na tulad ni Maria, buksan natin ang ating mga puso sa salita ng Diyos upang ang Diyos ay doon manahan. Ang Diyos ay doon muling magkatawang tao at manahan sa ating piling. At upang tayo ay maging marapat na sa pagdiriwang na ito ay lumanap, ihingi natin sa Diyos ng awa at patawad ang lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Buong kababaang loob natin kasalim, inaamin ko sa mga pamilya ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako na nakasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga pamahalan, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ng aking Diyos. Hawaan tayo ng makapangyarihang Diyos
Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, kaawaan. Kristo, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan. Panginoon, kaawaan kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kami nakapatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsabit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsibuto tayo. Pagkasa mula sa aklat ni Propeta Micas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem Efrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angka ni Juda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalapit sa bansang ito. Pagdating ng hari yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat ang hari yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanyang magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tuusin sa hirap. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling paglimanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong puno iyon na pinalago mo iyong pinalakas. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami, pasiglahin, aming pupurihin ang iyong pangalan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo.
Kristo'y manaot sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo pinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang pagdi ng iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o pinalugdan ng mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang pagdi ng iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili. At iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po tayo. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mo kaloob. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabululan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon, sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagsiyupo po tayo. So, magandang umaga po sa inyong lahat. So, tayo po ay nasa ika-4 na linggo na sa panahon ng Adviento. So, ngayon po ay the 20th of December, 5 araw na lang, o 4 na araw na lang, Pasko na. No? At ang Pasko, ilang oras lang. No? Tapos maghihintay na naman tayo ulit ng 365 days to celebrate Christmas. Pero if we have love in our hearts,
Then tulad ng ating inaawit sa popular Filipino song, no? Sa Pasko, araw-araw ay may Paskong langit. There is love in our hearts. So, sa pagkakataon po ito, because the gospel that I have just proclaimed to you a while ago is so beautiful, no? That meeting of that two pregnant woman, that I don't want to miss a single point, no? Permit me to read to you my reflection, which is not my way. Usually po, meron lang akong konting outline para yun ang aking dinidevelop. Pero this time, let me read to you. No? Pero every now and then naman, titingin din ako sa inyo. Baka natutulog na kayo. Okay. So let me read to you once again part of the gospel that I have just proclaimed to you a while ago. It says, pagdating ni Maria sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Si Elizabeth ay napuspos ng Espiritu Santo. Buong galang niyang sinabi, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng Panginoon? Pagkarinig mo ng iyong batik, ay nagkagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. December 11, 2010. When my niece, Laura, celebrated her 8th birthday anniversary. Kaya, umuwi ko ako sa bahay namin sa Pasig para batiin siya at dala ng munting regalo. At ang marinig niyang dumarating na yung aking sasakyan, nagmamadali siyang binuksan ang aming gate. At nang marinig niya ang aking batik, tuwang-tuwa niya akong niyaka. At nang kami makapasok na sa loob ng salas, ang una niyang ginawa, lumapit sa telepono at tinawagan niya ang mama niya na nasa office. At tuwang-tuwang ibinalita ang aming pagdalaw at pagdating. At ang pagbati ko sa kanya ng happy birthday. And I overheard in their conversation, pagkiro sinabi sa kanya ng mama niya, "Oh, tuwang-tuwa ka. Wala namang gift sa iyo si Father." No? At sumagot si Laura at ang sabi, "Hindi mo ba alam? Si Father ay gift." Kasi, sabi ng teacher ko, persons are gifts. Beautiful. Tuwan-tuwa ako nang marinig iyon at nasabi ko sa aking sarili, akala ko, ako ang magre-regalo. Ako pala ang re-regaluhan. And from an 8-year-old girl, that is real. There is no hypocrisy in that. That is real. At ganito rin kung kagalakan ang nadama ni Maria at ni Elizabeth sa kanilang pagtatagpo sa Ebanghelyo aking ipinahayag sa inyo. Kagalakang dulot ng pagdalaw. Nadama nilang kailangan nila ang isa't isa sapagkat ang isa't isa ay mahalaga. Nadama nilang sila ay regalo sa isa't isa. Ang kanilang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ang kanilang buong pagkatao
At ito ho, mga minamahal na mga anak, ay napakahalaga. That every time we visit someone, whether they are our parents or our brothers and sisters or relatives or just friends, see to it that you bring with you these 3 theological virtues of faith, hope, and love. At hawag po tayong masanay na doon sa pamamaraan ng makabagong mundo na sinasabi natin, oh, everyone is just takes away from me. Yes, I know. Pero mas maganda pa rin mo kung may personal touch. Kung pupuntahan natin at pagdating doon, makukuha natin ang kamay ng ating ninanaw para magmano or kung wala na level naman ninyo, mag-beso-beso or you hug tightly one another. No, it's different from just texting someone. So, nadama nilang sila ay regalo sa isa't isa ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pag-asa, ang kanilang pag-ibig, ang kanilang buong pagkatao. Nadama nilang sila ay dalaw sa isa't isa. Dalaw na matagal na nilang hinihintay, puspos ng banal na Espiritu. Buong tiyagang hinihintay, may pananabik. Nagmamadali na makita ang isa't isa. Buong pagmamahal, punong-puno ng kagalakan. At itong dalaw na ito ay may 3 aspeto. Una, ang dalaw ay isang pagkilos. It is an action. Move what I have said, the 3 theological values or virtues that God Himself imbues into our souls when we receive the sacrament of baptism. Dahil ito'y kilos ng pananampalataya, ito'y kilos ng pag-asa, ito'y kilos ng pag-ibig, ito'y pagbabahagi, ito'y paglilingkod, ito ay isang ugnayan. Thus, no pagdalaw is an action. Ito'y isang pagkilos. Ang pangalawa ho ay ito. Ang dalaw is a regalo. It is a gift. Ito ay dumadating sa iba't ibang pagkakataon. Iba't ibang hugis o anyo, iba't ibang kulay o halaga. Gayunpaman, anumang pagkakataon, anumang hugis o anyo, anumang kulay o halaga, ito dumating sa ating, ang bawat regalo ay mahalaga. Ang bawat regalo ay mahalaga because it brings us to the 3rd element. Ang dalaw, higit sa lahat, ay walang ibang kundi tao. Ako, ikaw, siya, ang bawat isa sa atin. Hindi mahalaga kung ako o ikaw o siya ay presidente ng Pilipinas, o isang abogado, o isang huwes, o isang doktor, o isang janitor, bata o matanda, babae o lalaki, mayaman o mahirap, may pinag-aralan o wala. It doesn't matter. Ang mahalaga ay ako, ikaw, siya, ang bawat isa sa atin. Because as Laura said, taught by her teacher, people or persons are gifts. And we long for their presence. And we long so much for their presence. Let me share something so personal. Now, when I was transferred here, it was not so easy for me. It was not so easy for me.
I've been in Panlacan for more than 10 years. And that process of detachment is not so easy. That I even advise my people in Panlacan not to come over and visit me. Baka akusahan ninyo ako na wala na ako doon. Attached pa rin ako sa kanila. So they want to visit me, but I advise not to come. And yet, it's so difficult also for me because I know that not everybody loves me here. Matatlo o apat, ewan ko kung anong problema nila. No? Maybe they have problems in the family. Kaya mga anak ko, tinanong mabuti ang pamilya because everything starts in the family. And unconsciously, nadadala natin ito sa man tayo pumunta. Kaya ko, I will not pretend to you that I'm not affected. Once in a while, I'm affected na yet. Pero ang aking lamang kong consolation na ito, every night before I go to bed, I will just raise my eyes to heaven and say to God, this is what I have done. Thank you for the grace that you have given me, that I cooperated with your grace. I'm so sorry for all the things that I failed to do because of my weaknesses, because I am limited. And after that, sabi mo sa kanya, okay, give me a restful night so that I can wake up tomorrow full of life and full of enthusiasm for the kingdom. At pagkatapos nun, sasabihin ko sa nanay ko, pag namatay na ko siya. Pero, ganun pa rin ang aming paniniwala magkakapatid. Kailangan hindi kami iiwan ng aming nanay. Dahil sa lahat ng pagkakataon, nandoon siya to guide us. Sasabihin ko sa nanay ko, Ma'am, I need your help. I need your assurance. Paramdam ka naman sa akin na nandirito ka. You will always desire that I have to be committed to my present life and faithful to my vocation. Paramdam ka naman na nandito ka. Sabi mo sa akin na tama ang ginagawa ko. At kumantan mo, bago ako natulog ng aking ano. At sabi ko, inaasahan ko bukas, you will come. Yes. I miss your presence. At nung matapos ang misa ng umaga, I went to the dining hall, and when I was starting to take my breakfast, somebody from among you, a regular 6:30 churchgoer, knocked at the door. Ang pangalan niyo ay si Mami Feli. May dala siyang suko. Hey, Father, good morning mo. Nag-aalmusal na pala kayo, tamang-tama ko. May dinala po akong almusal sa inyo. At nang pagbukas ko, nilagang sa amin na sabay, which my mom loves to cook for breakfast for us, our children. Oh my God, Victor. Mom, thank you so much for the assurance. Thank you so much for your presence. And it makes so much difference. Alam mo rin ito. Bigyan ko pa ako ng isang example, Priya. So, the attorney. Si Attorney Crusoe, yun ang musumus na yun. One time, he approached me. At sabi niya, Father, pray mo naman ang mama ko. She's celebrating her
60th birthday anniversary. At she is abroad. And we miss him. We miss her. At sinabi niya sa akin, pray also for me because I want to tell Mom this will be your last birthday to celebrate away from us, your family. I will ask her to come back to us for good so that every time we celebrate her birthday, she is with us. So, the longing of the heart that loves, the longing of the heart that cares, who cherish the presence of the beloved. So kaya sabi ko dito, ang dalaw mo, higit sa lahat, ay tao. Ito ay ako, ikaw, siya, ang bawat isa sa atin. Hindi mahalaga kung ako o ikaw o siya ay presidente o abogado o juez o janitor, babae o lalaki, matanda o bata, mayaman o mahirap. It doesn't matter. What matters is the person that we are. Because again, as Rona said to her mom, taught by the teacher, persons are gifts. Sa Ebanghelyo, ang dalaw ay si Maria. Siya ay regalo na buong ganap na tinanggap ng linalaw at ito'y walang ilang kundi si Elizabeth. Si Elizabeth ay Maria hanggang sila'y maging regalo sa isa't isa, dalaw sa isa't isa. Sa regalo, nakikita natin ang mukha ng nagbibigay. Kay Maria, nakita ni Elizabeth kung sino ang nagbigay nito sa kanya. Kaya buong galak niyang sinabi, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong dinadalang anak, sino ako upang dalawin ang ina ng Panginoon? Si Maria ang regalo, at sa loob ng regalong ito ay may nakita pang ibang regalo si Elizabeth. At ito'y walang iba kundi ang salitang tinanggap ni Maria muna sa kanyang puso at dinala niya sa kanyang sinapupunan at doon nagkatawang tao. At ito'y walang iba kundi si Jesus. Si Maria ay regalo ni Jesus. Si Jesus ay regalo ni Maria. Sila ay regalo ng isa't isa kay Elizabeth sa bawat isa sa atin at sa buong mundo. At mga anak, this is the reason why there is Christmas. This is the very reason why we celebrate Christmas. Jesus. 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 Let us open our hearts and our homes for His coming. What He brings to each one of us is no other but sharing in the fullness of His life. May God bless us all. Amen. Magsitayo po tayo.
ni Mariang kabanal-banalan at ni Elizabeth, tayo dumulog kay Jesus at masuyo natin tagapagligtas at magsumamo tayo. Halina, Panginoong Jesus, huwag nang magtagal. Halina, Panginoong Jesus, huwag nang magtagal. Panginoon, sa mulan-mula pa man, kabahagi ka na ng Ama. Halina ngayon at bigyan kami ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, huwag nang magtagal. Salita ng buhay, ikaw ang aming dakilang lumikha. Halina tubusin ang gawa ng iyong kamay. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, huwag nang magtagal. Anak ng Diyos, nang dahil sa pag-ibig mo sa amin, di ka nag-atubiling magkatawang tao. Halina't palayain kami sa kapangyarihan ng kamatayan. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, huwag nang magtagal. Dakilang karunungan, ikaw ang bukal ng buhay na walang hanggan. Halina't bahaginan kami ng iyong walang hanggang kalwalhatian. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, huwag nang magtagal. Tahimik natin panalangin ang ating mga pansali na hilingan. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, huwag nang magtagal. Panginoong Jesus, itulot mong maging bukas ang aming kalooban at magpuspos nawa kami ng pananabik na gaya ng kay Mariang kabanal-banalan sa paghahanda para sa iyong pagsina. Ikaw na nabubuhay at nag-aari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Your love is
tayong mga kapatid upang itong ating pag-aalay ng alak at tinapay kasama ng ating buhay ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulitan niya at karangalan sa ating kapangkinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang manaming lumikha, ang mga alay namin nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglubog ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas niyo sa inyong puso at diwa. Tinaas namin sa Pasalamatan natin ng Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang naming mga pangyarihan, tunay na marapat ay ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanamikan ng mahal na Birheng Kanyang inantunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang hupay sa kalangitan, kami nag-uuli sa iyong kadakilaan. Bago niya pinatiis ang pusang loob na maging anloob, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghami-hami niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang timan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Magsitayo po tayo. Ipagpuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Amen.
sa pagkamatayan muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay natin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling namin mga iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Luis Antonio na aming Obispo, kasama kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kapalian. Alalahanin mo rin ang iyong mga anak na tinipon mo ngayon sa mahal mong harapan. Gawin mong kami maging ganap sa buklod ng pag-ibig at pagkakaisa. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos at ina rin namin, ng kabiyang ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka sa ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo.
apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aming kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Panginoon, ikaw ang karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan ng dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
aming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ang higing na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kami makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Magsiguro tayo at ating nasalita ang Jubilee of Mercy. Lord Jesus Christ, you have taught us to be merciful like an heavenly Father, and have told us that whoever sees you sees him. Show us your face, and we will be saved. Your loving face frees Zacchaeus and Matthew from being enslaved by money, the adulteress and Magdalene from seeking happiness only in created things. Gave Peter weep after his betrayal and assured paradise to the repentant thief. Let us hear, as if addressed to each one of us, the words that you spoke to the Samaritan woman. If you knew the gift of God, you are the visible face of the invisible Father, of the God who manifests his power above all by forgiveness and mercy. Let the Church be your visible face in the world, its Lord risen and glorified. You will that your ministers would also be clothed in weakness, in order that they may feel compassion for those in ignorance and error. Let everyone who approaches them feel sought after, loved, and forgiven by God. Send your Spirit and consecrate every one of us with his anointing, so that the Jubilee of Mercy may be a year of grace from the Lord, and your Church, with renewed enthusiasm, may bring good news to the poor, proclaim liberty to captives and the oppressed, and restore sight to the blind. We ask this of you, Lord Jesus, through the intercession of Mary, Mother of Mercy, you who live and reign with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Please be seated. The Lord be with you. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang ng mayo kayong lagay, ang kapayapaang dulot ng pagmamahal ng Diyos. Salamat sa Diyos.